Kasi pumili sila ng Minotaur eh. Abundance of setup dito kaya sobrang taas ng teamfight capability na nanggagaling sa side ng Raiders. Meanwhile, for the ISO, if we're gonna be talking about laning stages para sa parehas na kupunan, mabilis naman ang wave clear ng side ng Smart Omega. Kung sakali na dumating sila from like the mid up until the later portions ng ating laro. But that, again, will depend on how the early game will be para sa kanila. Magiging maganda ba to para sa side ng Smart Omega or ma-exploit ng RSG yung weakness na yon and play aggressive. Gaya ng ginawa sa kanila ng Omega kanina. Dito na natin makikita kung makukuha nga ba ng RSG ang sweep against Omega. Dahil kung babalikan natin, ang huling dalawang laro ng RSG ay pareha silang natalo sa Minana Evos at Echo. Ito ang pinakaunang laro nila nung week number 3 at kung masecure nila ang win in game number 2, ay makukuha nila ang kanilang unang victory after a while. Nakakagising talaga ng diwa yung panalo na yun na kanina. But I do agree with Hans. Armor lang ang puhunan ng Omega dito and late game survivability, goods na goods. And minsan kapag pipili ka kasi ng mga defensive items, gusto mo yung isang defensive item lang, okay ka na para kahit paano kumuha ka ng damage. Minsan kasi kapag naglalaro, kapag minimix mo yung magic resistance saka yung physical armor, madadali yung item slot mo eh. Oo, and nakikita nga natin, nakakasabay dito si Kendra sa early game damage, pero first blood out of nowhere. Chakno! Chakno is down. Hanggat hindi pa nakaka-build up dito ng side ng Smart Omega na kahit anong physical defensive items is RSG taking charge at makakuha sila ngayon ng pinakaunang blood ng laban na ito, which is a major case kasi yun ang kailangan nila to scale faster and get the game as early as possible. Naniniwala ako kay Umi dito with the Angela pick. Iba pa rin, I think, yung nakakatakot. Yung minsan kasi ayaw mo ng pumok. Kasi Angela can just, from out of nowhere, boom, may Angela. Tsaka, diba? tignan mo naman yung emblem build niya, no? Meron ka na nga haste, meron ka pang wilderness. That's around 6 to 8% bonus movement speed. Wala ka pang sapatos nun. Kapag nakabili ka na ng sapatos mo, mas lalo ka pang bibilis. At ano bang ginagawa ng mga ibang skills ng isang Angela? Nang slow, minsan may movement speed. Grabe. Kumbaga, ito yung tipo na pag pinatungan ka, ramdam na ramdam mo yung effects. May habol mo talaga. Napakabilis nito. Parang sabi nga ng ML, pabilisin nyo na lahat. Now, to counter that, ang ginawa naman ng side ng Smart Omega is 4 sa mga heroes nila except for the Novaria built on the Quantum Charge. Para in case na magkaroon sila ng basic attack, it's gonna be faster for them to move around, especially during team fights. Si Etomax dito, kumuha rin ng Wilderness Blessing para mas para makakuha siya ng mas mabilis na movement speed in terms of the rotation. Pero yung Turtle, okay, so subukan nila yung Irad with the dash in retribution. Nasaan ka ngayon, boys? Sneaky Retri. Mula kay Irad. Yun yung yung Fredry na alam natin na nasa bulsa pa yung kamay. Nasa bulsa pa habang Rumetri, no? Pwede pala yun. Tapos ito yung sinasabi natin na the Angela can just come out from out of nowhere, leap in from Kelra. Pero yun yung Worldy. Para maitulak man lang ang Omega for the initiation. RSG, again, 1-0 with the Sneaky Retri. beautiful start coming in from the side of RSG. Maganda ang alala na ginagawa dito ni Aqua. Although Ryota is hurting just quite a bit, this is what we're talking about, right? Laning stage, napakabilis magkumuha ng minions ng side ng Smart Omega. Pero napakarami ring skills para pigilan ng RSG yung ginagawang pag-cut ng barangay. So that is something na talagang ipinapakita nila in like the first 3 minutes of the game. At nakikita natin na talagang RSG ang may lamang pa rin ngayon. 1,000 kanilang kalamangan dahil sa first blood at unang pagong na rin. Yes. Ito natin na masasabi na pag nakuha mo yung mga early game objectives ay talagang meron kang maliit na kalamangan na pwede mong gamitin. Kailangan lang siguro nila mag-ingat dito sa heavy spin ni Andorio. Kasi mukhang all-in yung lineup ng RSG and yung heavy spin yung pinaka magbe-benefit para mahiwalay ang RSG. So Andorio humaharap. Omega trying to make a play sa bottom side. Meanwhile, Ryota! top lane matutuon this time. Kalate ang buhay ni Ryota at ayun na! Ang Bracer's Rat sa mukha. Irad na naman ang makikita ng camera. And that's the second kill for RSG. Oh, at ito na, sinimulan na ng RSG at nilabas na naman si Hello Kitty. Si Hello Kitty nasa bulsa pa. Nakahawak pa sa bulsa. Nakahawak pa sa bulsa. Meanwhile, counter go! Hello. City, mula kay Light this time. Ayun na, nagdabog si Light. Pero yung sinasabi natin MSP, nilalaban din sa kay Kelra yung baka. Pero yung damage output ng mga araw si Kelra, not enough. Light
will survive at ayun na nga, magbabak muna ang baka. Beautiful timing coming in from that flicker na nanggaling kay Light, and RSG are making the right moves in terms of their rotation. Una, alam nila na ang gagawin ng Omega is to gank yung kanilang gold laner, so nilagay nila si Light sa may bandang ibaba. And then after that, in case na may lagay sila sa alanganin, tsaka na lang tutulong si Aqua, and then si Irad and Nats will focus on bringing down the top lane. Kung kaya naman ngayon, wala nang energy shield kahit patapos na yung 5 minutes. And nilabas nga ng RSG yung double support meta with the Minotaur at pati na rin ang Angela, pero medyo delikado ata ang mga nangyayari dito. Aray. Mga kaganapan sa gold lane. Tindi ng mga slide-slide na yun ha, pero kasi trusted talaga ni Eman yung kanyang kampe, the double heal from the love waves and of course the heal. Pero ngayon sa top lane, walang mag-heal kay Ryota, binabanatan ni na Nats, Dragon Tail mamimiss Nats, pero Ryota with the slide. Nako, hinabol siya ng dragon ni Nats, Dragon Tail. Isa pa rin, at yun na nga, Nats Entertainment getting the kill. Naku, kaso si Nats, Siya medyo naman nalagay ata sa Dynamics. naipit. Okay, Nats, worth it ba yung trade na yon? Mabibigay ba kay Kelra? Hindi, nabigay kay Andoryu, 1-for-1, but Nats, story of the game, punishing Ryota. Dalawang XP laners ang nakomit, and this is what Ayun na. RSG has been doing in like the early portions ng ating laro, dahil kita mo, meron silang +1 na laging ginagawa. In case na meron tayong makuwang kill at makabalik sila sa atin, then let's just get the major objective. Something that Omega has yet to explore in like the first 6 minutes ng ating laban. Kailangan nila makakuha ng objectives, however, napoprohibit sila dahil ang lagi nilang nakikita ay yung mga major damage dealers na pwede ring maging tangke para mapigilan sila na makakuha ng mga objectives na gusto nila. At very interesting tignan ang item build dito ng Bruno, no? Talagang minadali ang damage, hindi na nagsapatos. Wala na. Pero yung mo nagpo-football siya, walang sapatos. Mas mahirap ba yon, Sona? Mahirap yun. Mahirap yun. Oo, Nakakapaltos kasi yun eh. Oo. Pero again, if we're gonna be talking about the game, damage output, andun din naman. Medyo Oo. kukulangin ka lang talaga sa bilis, pero that is where the Angela will come in. Oo. Na makakatulong talaga in terms of movement speed and also regeneration factor. Iba nga nabibigay ng Angela lately, lalo na sa meta na to na in-update. Kailan na ba yung update na yun? Thursday or Oo, Wednesday? nung isang araw lang. Oo, nung isang araw lang, bago mag-Friday. Gumanda nga rin ang ating lobby. UI. Yung UI, no? Kita mo na ngayon si Leila, pero si Eto Max mukhang makakatakas naman at sasapakin ni Ryota ang pader dahil nagalit siya. Okay. As RSG will punish, makuha pa rin na Andor yung purple, pero si Irad ay humihilo Kitty, recall na. Hello. Hello talaga, 7 minutes. This time RSG will push and will try to get the turtle. Okay. Naku, oy! Tinula ka baka? Binalik sila doon pero may flicker pa naman at ngayon ang turtle ata ay mapupunta sa kamay ng RSG. That's all 3 turtles Wow. going to the Raiders. Wow. Katulad na lamang nung nangyari sa game number 1. Wow. Smart Omega has to be a little bit more aware na yung timing sila in terms of the flicker, kasi madalas ang gusto na talaga nilang kunin is gonna be none other than Light. Unfortunately, inaabutan siya doon sa mga oras na meron siyang flicker, na meron siyang way para makatakas. So, it would be best na once na makita nila si Light, there's gonna be a 2-minute timer talaga na makakalatag sa kanya na, okay, wala nang flicker to, pwede na nating ipalag. But you have to give it to Light as well. Beautiful mechanical ability para at least makatakas siya dahil alam niya kailangan siya ng kampi niya. Nako! Nalulugin si Ryota dito, hindi niya kaya sapakin yung dragon. Si Nats, hinahabol siya, lilipat na lang ba si Ryota? Dragon Tail! Nats, free kill! Sabi ni Nats, kulot ka lang, semi-kalbo ko. Ang ganda ng movement speed bonus na nakuha ni Nat sa kanyang Sha energy. At pati na rin yung quantum charge. So grabe, kahit nakasprint doon yung Habol. Pakito. Habol. Habol na habol. Not only that, nakakuha rin sila ng Torres sa may bandang itaas. So this is +2 in terms of the advantages na para sa side ng RSG, and Omega needs to find a way to stop the scaling dahil halos 3,000 na ang hawak ngayon ng mga Raiders in terms of gold. Flask of the Oasis and also the Athena Shield ay na-secure na dito ni Aqua and ni Light respectively. So Omega needs to step up in terms of getting the items right away. Pero paano nila gagawin yon? Maybe get Andoryu to just use the heavy spin and make a major play para makabalik sa laro. And this is something na kailangan talagang hanapin ng Omega. Paano natin i-break ang tempo ng RSG? Paano natin papapabagalin ang pinapabilis na laro ng mga Raiders? And mahirap hanapin ang sagot dito dahil kailangan nilang hanapin yung target na mababurst agad nila. Pero hindi kasi ganun kadali kapag may Angela. May Angela kasi, kaya napakahirap kasi anytime. Yung hard guard na yon can just go to the dragon, can go to Andoryu. Kahit nga humaharap si Light, pwede siyang
pwede niyang tawagin lang si Aqua. Kahit na ano pang poke na ginagawa ni Andoryu na binabato lang yung Townsend Pounder, still not enough to scare RSG since nandito yung Angela. Ganun talaga. Ayun na! Pet 3 by 2-3. Ito na ang tunay na laban. Free hit si Kelra dun sa batang gilid. Kelra will take down Nats. Pero yung objective ay Lord. Sabi ng RSG, Lord na lang muna tayo. Conceal para kay Chakno. Chakno, meron ba silang masya-shatter? Nako, nauna ba si Irad with Aton? Nandun si Ito Max, pero nakaharap Here comes lang. Chakno. Angela, Aqua, Adoryo. magpapapa ng hard guard. Adoryo is here, but Irad! Para na makakuha ng retribution. Ikaw ba siya ni Chakno? Chakno, yun na yung body slam. Earth shatter, pero yung Angela ultimate na nandun. And that is just the Lord secured para sa RSG. Pero trinate naman ito ng Omega by taking a turret bukod Oo. sa may bandang itaas. Wor- Pero si Eman, Worldy! medyo sumasakit na. Worldy! Dash in, Chakno, Ay! flicker, at buhay pa rin naman si Eman. Pinagpapasa-pasa ng mga umaapoy na bola. Sabay, meron pang Angela ult. As RSG will take the Lord and they will take the mid lane tower. I was about to say na napaganda na sana ng ginawa ng Omega doon. Nakakuha na sila ng kill. Plus they also took 2 turrets sa may bandang itaas. However, there was a certain overextension na dapat sana inag-back away na lang sila ng konti. There was a significant amount of gold na medyo naglalak sila. We're talking about the barangay here. And because of it, sobrang napaganda pa ng RSG. Nakakuha sila ng Lord. They also got a major key player mula sa side ng Omega, and now they want more. They're looking for the setup, pero mukhang iikutan lamang siya at hindi na itutuloy ang laban sa may bandang itaas. Yeah. Ang sagot ng Omega ngayon ay magpupush doon sa baba. Angela laban sa Pakito, pag-ibig o suntok. At pag-ibig o suntok, no? Oy, ang tapang ni Aqua, ha? Let's see, baba natin siya ni Ryota. Ang tapang ni Aqua this time. Ryota, okay. Sumite lang, pero hindi para kay Aqua. Para mahuli dito, nako. Babalaban nila si Kulot. At doon nahuli si Kulot. Si Aqua pa nakalasin. At doon nanalo ang pag-ibig. Pag-ibig ang nagwagi. This Angela pick mula sa side ng RSG ang talagang nagbabago sa larong to. Oh man, that was a major play na dapat sana igagawin na talaga ni Ryota, trying to bring one turret after another. Pero nakita siya na stop ang kanyang tracks ng side ng Raiders, who's just making sure na talaga mapipigilan nila yung mga side lane pushes dahil alam nila na yun lang ang magiging access ng side ng Smart Omega. They made the split push a while ago, pero kita mo naman, ilang TP kaya to? Recall City. Hindi na talaga nilang pagbibigyan pa RSG looking for the finish, pero hindi pa naman bagsak ang mga inhibitor turrets ng Omega. Kahapon lamang ay napanood natin na nakabalik ang Omega at an 11k gold lead. 4,000 pa lamang ang lead ng RSG. Kailangan pa rin mag-ingat. Hindi pa rin pwede maging too confident Halos against the barangay. Ganito din yung nangyari sa RSG kanina na lumalamang naman ang Omega. So there are still chances of comeback since na-mention nga ni ni Hans na armor lang ang puhunan na pwedeng puhunan ng Omega. But I think the problem is yung damage ni Eman, shred pa rin yan eh. So sa tingin ko, as long as Eman is alive, goods na goods pa rin ang RSG, 4K gold lead. And here's the difference that I'm seeing compared dun sa panalo nila with the 11k. Nung 11k kasi meron silang taga-heal. This time sila lang talaga. Walang gaanong alalay, walang gaanong support, there's no regeneration kasi ang kailangan nilang gawin talagang mag-scale and mag-wave clear lang ng mabuti. Yes, meron silang Novaria, meron din silang Irithel, so there's late game damage kung sakali na tumagal itong laban na to. Pero how can they extend it? How can they sustain the fight? So I think one way to start that is to just get the objective. Andorius right there. And this is the first Luminous Lord of the game. Okay. At makikita naman ang dalawa gamit ang Astral Echo, pero mukhang papasukin na agad ni Nats with the Angela Dragon. The Dragon Angela, nakasakay yung Angela, parang Daenerys Targaryen! Ay, inuuli ngayon! Si Kelra! Wala doon si Kelra, pero kaya niya ba lumayan si Lito? Wala siya lang din. Ay, naku po! Kelra! Tumatakbo yung Tiger! Hinabol ni Aqua at ni Nuts! Si Aqua at si Nuts lang yun! RSG putting on a show! Yun na pala yung pinagbabawal na jutsu, men. Hindi Naging pwede. dragon, tapos may sumakay na anghel. Mala Dragon Ball Z yung galawan, men. Natupad at nakumpleto ang 7 Dragon Ball, and because of that,
Nakakuha na naman sila ng isang major kill. Pero ang ginawa, you can't discount the fact na maganda din ang ginawa ni Ryota up to that point. Bawas ng isang inhibitor ang side ng RSG. And ito yung ginawa kanina ng RSG sa OMG kung kaya naman naka-pick off or nakakuha ng split push itong si Eman. But for now, with all odds against them, how can Omega defend? Mention na natin yun kanina, basta't may Angela na nakabantay. Ikaw ay kayang sumalakay and Nuts. Sino pa ba naman ang sasalakay sa team ng RSG? Si Nuts na yun. Puso nga ba ang liligtas sa barangay? 5 ang dedepensa at 1 na ang bumagsak na inhibitor turret. Dito sa may bandang ibaba, si Ryota ata ang sasaktan. Pero may 2 wave pa na aabangan ng mga Raiders. 2 pa na pwede nilang itulak papasok sa base ng barangay. Eto na naman, Nuts ha. Nakaredy na naman yung ultimate. Yun talaga yung mahirap doon. Yung merong nilalagay yung Angela na kung anong icon ba yun eh. Para malito ka kung sasakay ba o hindi eh. Parang hindi mo alam kung shaman ba o pituhan lang. Oo, shaman mo eh. Alright, ang ganda ng ginawa ni Ryota doon sa may bandang ibaba. Kasi minano-mano niya talaga yung Angela na hindi niya pinapagamit ng hard guard. Try to use the knock-up skills ng Pakito as much as he can. Nang sa ganun ay hindi talaga makakontra alalay ang side ng RSG upon what they got. So, inhibitor lang ang nakuha nila. They were planning to go for the team fight kaya ni-release yung Black Dragon form. Pero dahil walang hard guard ay hindi na niya tinuloy pa to. Great awareness and initiation coming in from Ryota, stopping what was supposed to be inevitable para sa Omega. And right now, mag-aantay na naman tayo ng 1 minuto para sa sunod na Lord. And by that time, hindi pa naman involved Lord dahil 18 minutes pa bago dumarating ang pinakaunang evolved Lord. So medyo okay pa naman ang sitwasyon para sa Omega. Habang tumatagal, ay lumalapit ba tayo sa win condition ng Omega, Hans? O parang pabor pa rin ba sa RSG? I mean, if you're gonna take a look at it, maganda ang scaling ni Eman. Yes, merong late game damage ang side ng Smart Omega with Etomax and Kelra being there na kahit 1 death pa lang sila ay nakakuha naman sila ng items. The problem is Light. Si Light ang kailangan yung pagtuunan ng pansin and also Aqua, which is why yung ginagawa kanina na Ryota is very crucial na nag-build up na siya ngayon ng a bunch of defensive and offensive items para magkaroon ng time si Kelra and Etomax to get the items themselves. Kasi kung nandyan si Aqua, kung nandyan si Light, baka mas mahirapan sila lalo na there's no Purify coming in from the side of Omega. I think as long as buhay si Aqua, buhay ang RSG eh. Kasi medyo confident ang RSG humarap, lalong-laro na si Irad because they know that the Angela ult can come anytime. So it's really up to Omega's prowess in terms of mechanics. Ay, uunahin na nila. Oo. Kailangan lang din tapakan ng Omega dito to answer the question, Umi. But then again, pwede rin mangyari yung next split ulit. Look at the minimap right now. Kailangan din talagang bantayan kung may magsi-split push nga ba o wala. Pero sa ngayon, malapit nang lumabas ang Evolve Lord kung bibitawan nila ito pag-re-reset ito by the time that it comes 18 minutes. At kung babalikan natin na nangyari sa game number 1, yun din ang nagbago ng script ng laro. Dahil na-secure ng RSG ang, hindi nga nila na-secure eh, pinatagal nila at tinapos nila through that split push. Pero ngayon, sisimulan na ata ng RSG ang laban. Nag-pop na ng roar ngayon si Kelra. Flicker out para kay Light. Kalahati ang buhay ng Lord, 20k. May mga minions sa bottom lane. Conceal coming out from Chakno, Kelra. Nakaabang. Abangan nila si Irad. Irad, Wait a minute. nanggagangster pa rin. Nanggagangster pa rin si Irad. Para tayong nanonood ng chess dito, no? Kung may gumalaw na isa, may gagalaw din sa may bandang kabila. Alam ni Manjin yan. Oo, alam natin yan. Sino mamamate dito? Ito na yung Dragon. Laban na daw, sabi ni Nats. Nats with the zone. May nakap na gagawin ng Lord. 9k ang buhay ng Lord. Nandito si Naito magsabat ng gilid. Ayun yung Echo. Pero makukuha, of course. Gagangsterin pa rin. Nakapamulsa pa. Irad with the retribution. Mag-abol ba ang side ng Omega dito? Look at Ryota doon. Pinapanatan niya si Aqua. Hindi niya hinayaan si Aqua. Pero dito. Go pa rin si Chakno. Tatamaan si Eman. Pero makakapag-ultimate si Aqua at buhay si Eman. Eman is alive. Si Kelra baba na doon sa batang gilid. Nandun si Andorio. But Eman will take down Chakno. Nandito naman ang thought ni Irad. Habulin si Andorio. And Andorio mawawala. Matutunaw natin. Buhay pa rin si Aqua at pwede nun siyang tawaging Dr. Jones dahil niligtas niya si Eman sa kapahamakan. 2 na ang nawala para sa side ng Omega at nagpupush ngayon ang mga Raiders with the Lord doon sa may bandang itaas at mid lane naman ang itutulak ng 3 at may 2 pa sa may bandang ibaba. Kontrolado ng RSG ang mga waves and it is stacked against the barangay. Chakno, beautiful initiation, although Nuts
siya ang nagsilbing gwardya at ngayon tatapusin na yata. Binardyan talaga nila si Eman dito at yun na rin yung Dragon at mukhang eto na. Pwede mo na bang ilista ang 2-0 RSG? Anong armor? Angela is the way! And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Kitang-kita na insured talaga ang buhay ng RSG. Wow! That Angela